ito nga ang unang araw ng face-to-face class ni Liam. Kaya naman agad ko na nga siyang pinakain habang piniprepare ko naman itong babaunin niya sa school. Grapes, 2 bread, C2 at water nga ang nirequest ni Liam na baon niya. Kaya lang, nung nakita nga ni Liam na nagpe-prepare ako ng baon niya at meron niyang grapes, ay agad niya na nga itong kinain. Matapos nga niya ang kanyang meal, ay agad ko na nga siyang pinaliguan at binihisan. At pagkatapos ko nga siyang ayusan, ay ako naman ang nag-ayos para nga ihatid ko siya sa school. Syempre, as a stage mom, kailangan present tayo dyan. Hindi pa nga siya naka-uniform dahil nga hindi pa gawa ang kanyang uniform. I-advise na nga lang kami ng school once na available na nga ito. Sa mga puntong ito nga, 11:47 ay nakaalis na nga kami sa bahay dahil nga 12:00 ang time ni Liam. Small bag nga lang siya ngayon at yun nga yung in-advise ni teacher dahil nga ngayong first day of face-to-face class ni Liam ay kailangan mag-enjoy na nga lang muna ang mga kids. Habang nga nasa biyahe kami, etong si Daddy C ay sinasabihan si Liam na makinig nga siya kay teacher at wag na wag siyang makikipag-away. Bago nga kami umalis ay nag-usap kami ni Daddy C na hindi naririnig ni Liam. Ang sabi nga ni Daddy C ay i-observe ko nga daw maigi kung iiyak ba itong si Liam. Makalipas nga ng ilang minuto ay malapit na nga kami dito sa school at dito na nga kami na traffic dahil nga maraming ang sasakyan na nagbababa ng estudyante. Nung malapit-lapit na nga kami, ang sabi ko nga kay Daddy C ay itigil na nga agad sa tabi dahil nga baka malit pa itong si Liam. Iiwanan na nga kami ni Daddy C dito dahil itong si Daddy C ay hindi pa natutulog dahil galing pa nga siyang trabaho. Matapos nga makapagpaalam ni Liam dito kay Daddy C ay agad na nga kaming naglakad ni Liam papunta dito sa school. 5 minutes na nga lang ay time na nito ni Liam kaya naman sabi ko kay Liam ay bilis-bilisan niya nga. Hindi ko pa nga alam kung saan ang room ni Liam kaya naman pagpasok nga namin ay agad na nga akong dumiretso sa admin para nga magtanong. Tinuro nga ako dito kaya naman nagmadali na nga kami ni Liam para nga makaabot siya. Agad na nga rin namin nakita ang kanyang room dahil nga bukod sa may nakalagay na section bawat room, may tumatawag na nga rin na teacher para sa mga kinder at sa section na yun. Agad na nga ang pinapasok itong si Liam at agad ko na nga rin ibinigay kay teacher ang hygiene kit ni Liam na kung saan iiwanan dito sa school. Hindi nga agad ako umalis dito sa room ni Liam dahil alam niyo naman, as first day of school, excited nga ako para kay Liam at the same time, hindi ko alam kung bakit ako naiiyak-iyak nung ibinigay ko na nga siya sa teacher niya. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko pero baka OA lang talaga ako. Ewan ko, ako lang ba yung ganito o may mga magulang din na dumating din sa puntong ito. Hindi pa naman ako pinapaalis ni teacher kaya naman sinusulit ko rin na tignan si Liam habang ang hindi pa ako pinapaalis. At nung sinarado na nga ni teacher ang pinto ay nandito naman ako sa kabilang pinto at tinitignan ko nga si Liam. Sinecheck ko nga siya kung umiiyak ba. Pero nga, nung lumingon si Liam at nakita niya nga ako, ay agad nga siyang kumaway sa akin. Habang nga nakatingin nga ako dyan kay Liam, ay nagpe-pray ako na sana nga ma-enjoy ni Liam ang kanyang school at sana nga hindi nga siya umiyak. But knowing Liam, alam ko naman na hindi siya iiyak dahil ayaw niya nga na nakikita siya na umiiyak ng ibang tao. Noong nakita ko nga na medyo okay si Liam, ay pumunta na nga ako dito sa admin para nga humingi ng update doon sa uniform ni Liam. Kaya lang, half day nga daw yung nagre-release at walang magche-check kaya naman wala rin akong nakuhang update. 1 hour and 40 minutes na nga nasa classroom si Liam. Kaya naman sinubukan ko nga ulit silipin itong si Liam kung anong ginagawa. Nako, ibang-iba sa nakita ko nung unang pagpasok nga niya. Kung ano-ano nga ang pinaggagawa at nagtatatumbling siguro may pinapagawa nga sa kanilang activity itong si teacher. At nung nakita nga ako ni Liam ay agad na nga akong umalis at bumalik na nga lang ulit ako sa waiting area. Maya-maya nga lang bago mag 2:45 ay may isa-isa na nga lumalabas na estudyante. Naisip ko nga na baka sila Liam na nga iyon. Kaya naman agad akong tumayo at inantay ko nga siya. At nung nakita ko nga si Liam ay napangiti nga ako kaya lang nung nakita ko nga siya ay hindi siya ngumingiti. At nung paglapit niya nga sa akin ay agad ko nga siyang niyapos at tinanong ko nga siya. Tinanong ko nga siya kung kamusta ang kanyang school. Ang sabi niya nga ay nag-color nga daw sila. Kaya lang, sinabi niya nga na nanghiram nga lang daw siya ng color. Sabi ko nga sa kanya bakit siya nanghiram dahil may dala naman siya sa bag niya na color. Ang sabi niya nga sa akin dito ay kinuha nga daw ng kanyang classmate. Kinausap ko nga maigi itong si Liam pero iisa nga lang ang sinasabi niya. Hindi ko nga masyadong sineryoso. Ang sabi ko pupuntahan na nga lang namin kay teacher baka nga naiwan nga lang sa loob ng classroom. Nagsulat niya na? Tinuruan ka ni teacher? Nag-write niyan? Ha? What color yung nilagay mo? Ha? Nakat na nga yung video ko pero ang sinabi niya nga doon ay nanghiram nga lang daw siya ng color. Kaya naman binalikan ko ang teacher niya at pumunta nga kami sa classroom niya at tinanong ko nga baka nga naiwan ni Liam ang color niya doon. Pero as per teacher nga ni Liam, wala nga daw color ang bag ni Liam. Kaya naman pinahiram na nga lang daw nila sa classmate nito ni Liam. Inisip ko na nga lang din na baka naiwan ko nga lang talaga sa bahay kaya naman umuwi na nga rin kami agad nito ni Liam. Kaya lang nung pagdating nga namin sa bahay at tinanong na siya ni Daddy C ay may nangyari pala kay Liam sa first day of class niya. Ilang ulit nga kinuwento sa amin ni Liam ito at eto nga yung mga ikinuwento sa amin ni Liam. Inano ka ng classmate mo? Inano ka ng classmate mo, anak? Sinakala ko, ginanon mo to.
Anong pinang-ano sa'yo sa ice? Ano po? Kulay white. White. Bakit hindi ka nadali sa ice? Nilayo ko kasi yung mukha ko. Ano sabi mo sa classmate mo? Sabi ko, huwag mo ganyanin. Dahil nga sa kwentong ito ni Liam, nanlambot ako at nagalit nga si Daddy C sa nangyari. Kaya naman agad-agad ay minessage ko ang kanyang teacher sa kung anong kinuwento nito ni Liam. Alam niyo naman po na sobrang alagang-alaga namin itong si Liam. At sobrang takot na takot din talaga kami ni Daddy C na masaktan itong si Liam o masugatan. Ang sabi ko nga kay teacher ay magre-report ako sa guidance, pero magkakandak nga muna daw sila ng investigation. Kakausapin din nila yung batang gumawa nung kay Liam. Dahil nga daw baka larong pambata lang. Pero ang sabi ko nga sa advisor ni Liam, kahit na laro iyon ay hindi tama at hindi nga maganda yun. Babalikan na nga lang daw ako ni teacher dahil kakausapin niya nga din daw yung mga magulang ng bata.